Eto pa, mga kababayan, tapos na tayo dyan kay Robin. Dito tayo sunod, mga kababayan. Sino ba yung sunod natin? Dito tayo kay, kay Martin Romualdez. Nako, mga kababayan, Diyos ko. Marami pa namang DDS na nanggagaliiti dito kay Martin. No, bukod kay sa mga DDS, pati si Sara Duterte. Oo, nanggagalaiti dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Galit na galit, no? Galit na galit si Sara dito. Pero mga kababayan, ang sabi ng ombudsman ay si Romualdez, mga kababayan, ay kakasuhan na nga ng plunder, no? Oo, so plunder po, mga kababayan, plunder case ang isasampa, no? Malapit ng isampa, sabi ni Boying Rimulya. Pakinggan po natin, mga kababayan. May ads lang po mga kababayan, may ads lang po. Namumuro ng magsampa ang ombudsman ng kasong plunder laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa flood control scandal, hindi pa rin daw lusot si former Budget Secretary Amena Pangandaman sa kontrobersya. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Mga kababayan, hayaan nyo na lang yung DDS dyan sa comment section. Wala nang magawa yan. Bakit? Hindi na sila marami, kunti na lang eh. Ni Ombudsman ni Sus Crispin Rimulya ang nalalapit na pagsasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Bagamat marami na ang naiinip sa pag-usad ng kaso, iginiit ni Rimulya na kailangan pang pag-aralan at ihanda ito ng mabuti para matiyak na hindi ito madaling maipasura ng depensa sa oras na maisampa sa hukuman. Sasailalim na aniya ang reklamo sa preliminary investigation para matiyak na matibay ang kaso. So narinig nyo, mga kababayan May DDS nag-comment, ako daw ang isusunod kay Mima. Alam nyo, sa totoo lang, no? Huwag kayo magpahalata. Oo. Hindi naman po kami nagtataka. Kasi bakit? Gawain na nila yan. Hay, nako, mga kababayan. Continue, nako, mga kababayan, mukhang susunod na nga yata si Tito Martin ninyo. Patay ka din ito, continue. Pag ibinibigay na petsa si Rimulya kung kailan ito ihahain. Pero paglilinaw niya, magkakaroon pa ng pagkakataon si Romualdez na magsumite ng kanyang counter affidavit. Matatanda ang idinawit si Romualdez bilang isa sa mga umano'y mastermind sa flood control scandal. Pero mariin niya itong itinanggi. Iniulat din ni Rimulya na nasa ilalim na ng preliminary investigation ang kasong conflict of interest laban kay Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles. Kasalukuyang na rin inihahanda ang kaso laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales. Marami na tayong kailangan iayos sa bansa natin tungkol dito. Malungkot sabihin, pero ano yan maliit pa lang ang na ilalagay natin sa justisya. At para pabalitangan ng akusasyon tungkol sa corruption. Sumasailalim na sa fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman ang ilang kongresista na idinadawit sa maanomalya umanong flood control project. Ma'am Rosana, kabilang dyan si dating House Speaker Martin Romualdez na posible raw irekomenda na pakasuhan ng plunder. Nakatutok si Joseph Moro. Mahiya naman kayo. Mag-iisang taon na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas sa pakikialam sa budget na napupunta lamang sa mga maanumalyang flood control projects. Aminado si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, bagamat kumuusa daw hindi mabilis ang pag-iimbestiga at paghahain ng mga kaso kaugnay ng mga flood control project. Ang kalaban namin dito, the people with who have the best lawyers money can buy.
Sa ngayon, bukod sa mga kasong plunder na naisampa na nila sa Sandigan Bayan laban sa dalawang senador na sina Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, may ilang mga kongresista na sumasailalim na sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Nako. Kasama na dyan si dating House Speaker Martin Romualdez na malapit na raw maitawid sa preliminary investigation. Nako. Sa preliminary investigation, pag-aaralan ng Ombudsman kung may sapat na basehan para idiretso ang kaso laban sa isang tao sa korte. Nako, mga kababayan, mukhang maraming malalapit ng makukulong dito. Diyos ko. Sa Senado, parang paubos yata sila ng paubos. Mga kababayan. Mukhang paubos yata sila ng paubos kasi biruin mo. Alam nyo, dito sa Senado, ang matitira na lang yata si Amy at si Pia na lang yata. Mga kababayan, dito sa Senado, mukhang ang matitira yata sa minority sa grupo ni Alan, si Pia at si Amy na lang. Bakit? Si Bongo may kaso. Si Bato may kaso. Si Robin may kaso. Si Alan may kaso. Yung dalawang bilyar may kaso rin. Mukhang si Pia Cayetano na lang yata at si Amy ang matitira dito. Si Amy, alam ko meron din yan eh. Mukhang si Pia Cayetano na lang yata ang maiiwan, mga kababayan, no? Sa kanilang grupo. Halos lahat sila mauubos. Mga kababayan, imagine niyo kasi una, pinakulong si Jinggoy, may kaso. Pinakulong si Marcoleta, may kaso. Di ba, 10 na lang sila? Isusunod na dyan si Cayetano. 3 na. Isunod pa dyan si Robin. 4 na. Isusunod dyan, 2 bilyar. Alam ko yung 2 bilyar, lipat na yan eh. So, i-deduct natin yung 2 bilyar, pati si Ligarda. Lilipat yung 3 yan. So, sa 10, 7 na lang. So, Bato, Bongo, Robin, Cayetano, si Marcoleta, Bato, Bongo, Robin, Cayetano, Marcoleta, makukulong. So, ang maiiwan si Amy na lang talaga at saka si Pia Cayetano. Si Alan Cayetano, malapit-lapit na. Mga kababayan. No, kasi sabi nga ni Matibag, sa investigasyon na ito, kung meron mang makita na anomalya, ay managot ang managot. Wala naman siyang pinangalanan kasi hindi pa naman tapos ang investigasyon. Si Alan, hindi pa nga nag-umpisa ang investigasyon. Mukhang nangangat-ngat na nangangal-ngal na umiiyak na Di ba? Sino tong nag-comment? Sabi ni Crisanta Arguson. Yes po, ma'am. I-remember you naman. Nako, Pia is crying. I think BGMP will continue. Continue. Plunder ang posible makaharap na kaso ni Romualdez pero tumanggi muna si Remulla na sabihin kung ano ang mga ebidensya na basihan nito. Na nang iginiit ng kampo ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa pagmamanipula umano ng budget at wala rin daw nag-ugnay sa dating speaker sa pagpaplano, procurement, implementasyon o paglabas ng pondo para sa anumang ghost project. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Tama naman talaga. Mahirap talagang kalaban ang maraming abogado at maraming pera. Kasi bakit? Uubusan ng pera yan hanggang sa kahit maubos yung pera, at least maabsuelto. Kasi pag naabsuelto yan, tatakbo ulit yan, gagawa ulit ng katiwalian yan. Babalik ulit yung kanilang ginastos. Di ba? Ay nako, Louie Balya, Sir Louie Balad, ayan, confirm po Sir Louie, wala na po si Mima. Tinambangan, kalunos-lunos yung nangyari kay Mima, ng pagbaba ni Mima. Galing siguro sa biyahe, pauwi. Nung bumaba ang jowa, dahil binuksan ang gate, may nakasunod na riding in tandem at pinagbabaril. Ang mali lang dun kay Mima ay kung bakit bumaba sa sasakyan. Siguro tsaka binaril nung nakababa na. No? Kaya nung bumaba ito, ayun, bumulantang sa kalsada.
Tsaka mga kababayan, hindi po talaga safe yung lugar nila Mima kasi bakit? Kalsada yung diretsong kalsada, tabi lang ng kalsada eh. So, kung siguro nasa mga secured na lugar siya, may mga security, hindi basta-bastang makapasok yung mga ganong bagay. Kasi tatanungin nyo kung anong gagawin sa loob, sinong pupuntahan eh. Di ba? Eh, ang problema kasi, tabi lang ng kalsada yung kila Mima, kaya mabilis at saka minamanmanan siguro yun, no? Oo, nung napansin sigurong tahimik na dun sa lugar, dun na pinagbabaril. Hindi naman siguro yun binaril habang nagpatakbo. Kasi nga, mga kababayan, maririnig o kung mataong lugar, magugulantang eh. 'Di ba? Oh, wala ako para sa akin no, dalawa lang naman persons of interest dun eh. Either DDS o di kaya yung kanyang mga kagalitan noon, personal life niya. So continue mga kababayan no, dito kay Romualdez nako, mga kababayan, Diyos ko po. Ma'am Imalin Castellano, hello po. So, he was killed on the road. He was wearing white and black pants. His blood was scattered on the... Hindi, sa gilid lang kasi ng kalsada yun mga kababayan, na harap ng bahay nila Mima, yung inuupahan nila, yung gate. Kalsada na kasi yun, diretso yun eh. Paglabas mo dun, highway na yun eh, iskinita ba? Pero yung iskinita malaki. Oo. Ganyan yan. Katulad dyan sa katulad dyan sa Sampaloc, no, sa Maynila, malalaki yung mga iskinita, tapos may mga bahay tabi mismo ng kalsada. So, yun ang nangyari, mga kababayan, no. So, eto nga, pagdating naman kay Romualdez, ay malapit na. So, alam na natin, mga kababayan, no, na patay ka diya.